Agape, anak, babe ka. May bago kang yaya na darating ngayon. Malamig pero mahinahong wika ni Aljur habang iniaayos ang kwelyo ng polo niya. Nasa loob sila ng maluwang na living room na masyadong tahimik para sa isang bahay na may bata. Mula sa pagkakaupo, nakatupi ang maliit na kamay ni Agape sa kanyang kandungan. 5 taon pa lamang siya pero halata na ang pagiging seryoso ng kanyang muka. Managmana sa ama. Daddy, ayoko ng bagong yaya. Lagi silang boring. Mahina pero malinaw na reklamo ni Agape. Gusto ko, ikaw na lang lagi dito. Bahagyang napalanok si Aljur. Minsan lang humingi ng atensyon ang anak niya, pero hindi niya maibigay. Alam mo naman, sweetheart, busy si daddy sa work. Pero pinapangako ko this time, iba yung yaya mo. Tila wala pang gana si Agape, nagpaikot-ikot ang daliri sa hem ng kanyang damit. Sana marunong siya kumanta ng nursery rhymes, hindi yung puro English na hindi ko maintindihan. Napailing si Aljur, halatang natatawa pero pinipigilan. We'll see. At sakto, bubukas ang pintuan at pumasok ang isang babae. May dalang malaking bag, may suot na simpleng floral dress at rubber shoes, at nakangiti. Magandang araw po, ako po si Gracia. Masigla nitong bati. Napatingin si Aljur mula ulo hanggang paa. Hindi inaasahan ni Aljur ang masiglang energy ni Gracia. Pero bago pa siya makapagsalita, mabilis nang lumapit si Gracia kay Agape. Aba, ikaw siguro si Agape. Ang cute mo naman. 5 taon ka na, tama ba ako? Nanlaki ang mata ni Agape. Paano mo po alam? Kasi parang narinig ko na sabi ng daddy mo at saka halata. Kasi yung height, kinindatan niya ito sabay abot ng kamay. Friends tayo? Saglit na nagalangan si Agape pero maya-maya ay dahan-dahan inabot ng kamay ni Gracia. Friends? Ay, yay! Tili ni Gracia na parang batang nakakuha ng candy. Sige, dahil friends na tayo, may dala akong secret weapon. Binuksan niya ang bag at biglang may inilabas na maliit na hand puppet. Isang makulay na palaka. Meet Froggy! Napanganga si Agape at hindi mapigilang matawa. Palaka? Oo, at marunong siyang kumanta, gusto mo? Gusto! Sagot agad ni Agape. Tumayo mula sa sopa at lumapit. At nagsimula si Gracia gamit ang boses na nakakatawa. Twinkle, twinkle, little star. Napahagalpak ng tawa si Agape. Mali ka po, dapat frog song. Oh no! Froggy, mali daw sabi ni Agape. Kunwaring gulat na sabi ni Gracia. Ano nga dapat bang kanta? Yung 5 little speckled frogs. Masiglang sagot ni Agape. At doon nagsimula ang duet nila. Si Gracia, kasama si Froggy, ay masiglang kumakanta. Habang si Agape naman ay sumasabay, halos matumba sa kakatawa. Mula sa gilid nakamasid lang si Aljur. Hindi niya namalayang bahagyang ngumiti ang labi niya. Hindi siya sanay na marinig ang ganitong halakhak mula sa anak. Daddy, look! Marunong si Froggy! Sigaw ni Agape sabay tingin kay Aljur. Napatingin siya sa anak at bahagyang tumango. Good job, sweetheart. Salamat po, sir. Biglang sabat ni Gracia. Alam niyo po, ang galing ni Agape. Ang taas ng energy. Sigurado magiging singer ito paglaki. Bahagyang kumunot ang noo ni Aljur. Hindi ko pa iniisip yan. Ako po, iniisip ko na. Biro ni Gracia. Kasi kung ngayon pa lang ganito na siya ka-enjoy kumanta, paano pa sa future, di ba po? Daddy, gusto ko po maging singer. Masayang sigaw ni Agape. Anak, hindi lahat ng gusto. Umiling si Aljur. Pero hindi na niya natapos ang sasabihin nang biglang hawakan ni Gracia ang balikat ni Agape. Oo, tama si daddy mo. Dapat mag-aral ka muna ng mabuti. Pero hindi ibig sabihin bawal ka mangarap, di ba? Pwede mo namang pagsabayin. Ako nga dati gusto kong maging astronaut, tapos teacher, tapos chef, tapos clown. Lahat-lahat. Tumawa si Agape. Clown? Oo, kasi gusto ko laging may natatawa. Tulad mo ngayon. Biglang sumeryoso si Agape at mahigpit na yumakap kay Gracia. I like you, Yaya.
Halos mapalunok si Aljur sa tanawin. Minsan lang nagpakita ng ganitong lambing ang anak niya sa kahit sino. Salamat Agape. Bulong ni Gracia, halatang naaantig din. Promise ko, hindi kita iiwan basta-basta. Good. Sabi ni Agape, sabay upo ulit sa tabi niya. Kasi ayoko ng boring. Natatawang napailing si Gracia. Boring? Nako, sa akin araw-araw may kalokohan. Pero good kalokohan ha? Hindi yun nakakasira ng bahay. Yay! Tili ni Agape. Habang nag-uusap ang dalawa, hindi maiwasang sumingit ni Aljur. Miss Gracia, sigurado ka bang kaya mo tong trabaho? Hindi biro ang alagaan ng anak ko. Huminto saglit si Gracia at diretsong tumingin sa kanya. Kaya po, hindi man po ako perfect. Pero isa lang ang sure ako, hindi ko hahayaan na maging malungkot si Agape habang ako ang kasama niya. Sandaling natahimik si Aljur. Daddy? Biglang tawag ni Agape. Can we keep her, please? Para bang laruan lang ang pinapakiusap ng bata. Pero ramdam ni Aljur ang sincerity. Nagkatinginan sila ni Gracia. Tumango lamang si Aljur para mas lalong magsaya si Agape. Unti-unting bumigat ang mga mata ni Agape. Nakadapa ito sa sopa. Yakap ang puppet na si Froggy. Habang nakapatong ang pisngi sa braso ni Gracia. Napagod yata. Bulong ni Gracia habang marahang tinatapik ang likod ni Agape. May energy siya kanina pero mabilis ding na-drain. Tumango lang si Aljur mula sa kabila. Nakapamulsa ito at nakatayo sa tabi ng bintana. Nakamasid sa anak na himbing na ang tulog. Ang malamig na tindig nito ay parang hindi natitinag. Pero ang mga mata ay saglit na lumambot habang nakatingin sa anak. Nang tuluyang makatulog si Agape, dahan-dahang iniayos ni Gracia ang bata sa sopa. Kumuha siya ng maliit na kumot mula sa gilid at itinakip ito. Saka siya tumayo. Pinunasan ng sariling kamay sa laylayan ng damit at ngumiti kay Aljur. Mission accomplished! Masigla niyang sabi. Nakatulog si Agape ng nakangiti. Ibig sabihin, good start tayo. Hindi ngumiti si Aljur. Sa halip tiningnan siya mula ulo hanggang paa at nagsalita sa malamig na tono. Umupo ka. Saglit na natawa si Gracia. Akala'y biro. Ay, ang seryoso naman ni sir. Sige po. Umupo siya sa single-seater sopa na katapat ni Aljur. Anong pag-uusapan natin, bossing? Terms and condition. Diretsong sagot nito. May mga patakaran ako at kung hindi mo kaya, you're free to walk out right now. Bahagyang kumurap si Gracia. Naku, ang lupit. Parang kontrata sa malaking kumpanya ha. Pero sige, game. Pinag-cross ni Aljur ang mga braso sa dibdib. Una, oras. Ang trabaho mo ay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Kapag natutulog na si Agape, you're free. May sariling kwarto ka rito sa kabilang wing ng bahay para kung may emergency sa gabi, malapit ka lang. Wow, may sariling kwarto? Sosyal naman. Ani, Gracia. Akala ko matutulog lang ako sa folding bed. Hindi ko may boss si Aljur pero bahagyang kumunot ang noo. Hindi ako nagbibiro. Gusto ko laging may nagbabantay sa anak ko. Kung aalis ka ng bahay, ipaalam mo agad. No exceptions. Copy, sir. Masiglang sagot ni Gracia, parang sundalo. Basta ba may libreng pagkain? Kaya ko kahit 24/7. Pangalawa, bawal ka magdala ng bisita rito. Walang kaibigan, walang kamag-anak, walang boyfriend. Boyfriend? Biglang putol ni Gracia sabay tawa. Ay, wala po akong boyfriend. Busy ako sa kalokohan sa buhay. Pero noted, no visitors. Good. Matigas na sagot niya. Pangatlo, bawal ka magturo ng kung ano-ano kay Agape na hindi ko aprobado. Gusto kong lahat ng natututunan niya ay makakabuti. Hindi ako papayag na mapuno ang utak niya ng walang kabuluhan. Umirap si Gracia ng palihim, pero agad ding umiti. Sir, para lang malinaw. Para ba sa inyo yung nursery rhymes walang kabuluhan? Diretsong tinitigan siya ni Aljur. Hindi ko nakikitang may silbi ang mga kantang yun. Mas gusto kong matuto siya ng mga bagay na makakatulong sa future niya. Language, academics, discipline. Mahabang sagot ni Gracia sabay tango-tango na parang naiintindihan.
Pero sir, hindi rin naman masama kung habang bata pa siya ay natututo siya mag-enjoy. Yung nursery rhymes, it's not just fun. Nakakatulong din yun sa memory. Hindi mo kailangan turuan ako kung ano ang dapat sa anak ko. Malamig na sagot ni Aljur. Saglit na napatikom ang bibig ni Gracia, pero hindi siya nagpatalo. Pasensya na po sir, wala lang. Gusto ko lang sana ipaalala na bata pa si Agape. Hindi pa siya CEO. Bata lang siya na gusto kumanta at tumawa. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Si Aljur seryoso, samantalang si Gracia ay nakaupo nagdiretso, subalit may ningning pa sa mga mata. Sandaling katahimikan bago muling nagsalita si Aljur. Ibig ko sabihin, sundin mo ang gusto ko. Hindi ko kailangan ng opinion mo. Nagkibit balikat si Gracia. Kung yun ang gusto nyo, susunod ako. Pero sir, kahit anong utos nyo, hindi ko mapipigilan ng sarili ko na pasayahin si Agape. Kung nakita nyo kanina, siya mismo nag-enjoy, hindi ko kaya siyang tingnan na malungkot. Huminga ng malalim si Aljur. I'll let the past for now. Pero tandaan mo, Miss Gracia, the reason I hired you is to take care of my daughter, not to challenge my authority. Copy that, bossing. Naka-thumbs up pa si Gracia, tila gustong gawing magaan ang usapan. Hindi gumanti ng ngiti si Aljur. Salary, 35,000 a month. Inclusive na lahat. Lodging, food, allowance, kung may medical needs ka, sasagutin ko. Pero kung mahuli kitang pabaya, kahit minsan lang, wala lang second chance. Lalabas ka agad sa bahay na to. Napanganga si Gracia. 35,000? May problema ba? Malamig na tanong ni Aljur. Problema? Apa blessing to? Napahawak pa siya sa dibdib. Sa dami ng inaplayan kong trabaho, ito na ang pinakamalaking sahod na narinig ko. Baka nga sa sobrang saya ko ay mapakanta ko ngayon ng happy birthday kahit wala namang may birthday. Bahagyang kumunat ang noon ni Aljur pero sa gilid ng labi niya ay tila may kumikislap na pinipigilan. Huwag ka masyadong maingay. Nandiyan pa si Agape. Sorry po. Mahina pero masiglang sabi ni Gracia. Sandaling natahimik ang sala. Nakaupo silang dalawa, magkatapat. May iba ka pa bang tanong bago ko ipagawa ang kontrata? Meron po. Sabay taas ng kamay ni Gracia. Go ahead. Malamig na tugon ni Aljur. Pwede po ba na paminsan-minsan kapag wala akong ginagawa magdala ko ng crayons or coloring book? Para kay Agape. Hindi naman masama yun. Tahimik na tinitigan siya ni Aljur bago tumango. Kung educational, fine. Pero babantayan ko. Halos mapatalon si Gracia pero pinigilan ng sarili. Salamat po. Anything else? Napaisip siya sandali. Pwede po ba akong kumanta habang nagluluto? Napakunot muli ang noo ni Aljur. What kind of question is that? Kasi baka po matawag niyong walang kabuluhan kung maririnig niyo akong bumirit ng bahay ko ba sa kusina. Hindi napigilan ni Aljur ang mahinang pag-iling. As long as you do your job, I don't care what you sing. You know, salamat bossing. Umayos ng upo si Aljur. Tinignan ang relos at muling tumingin sa kanya. So, we're clear, Miss Gracia. Terms, conditions, salary, do you accept? Sir, ngumiti si Gracia, sabay taas ng kanang kamay na parang nanunumpa. Handa akong maging pinakamasayang yaya ni Agape. At promise ko kahit ilang kontrata pa ang pinaka-goal ko, mapatawa siya araw-araw. Tinitigan siya ni Aljur ng matagal. Hindi na nagsalita pero sa loob-loob niya, ramdam niyang ang babaeng ito ay hindi magiging ordinaryo sa bahay na ito. At si Gracia naman, habang nakaupo roon napatitig siya kay Aljur. Alam niyang malamig at matigas ang boss niya at nais niyang mapalambot ito kaya hindi lang si Agape ang aalagaan niya, kundi si Aljur rin. Pagkatapos ng mahaba-habang pag-uusap nila ni Aljur tungkol sa trabaho, naramdaman ni Gracia ang bigat ng katawan. Hindi dahil sa pag-aalaga kay Agape kundi dahil sa biglang pagpasok ng lungkot na kanina pa na pinipigil. 10:00 na ng gabi, tahimik na tahimik ang buong bahay. Tulog na si Agape sa kanyang kwarto at si Aljur naman ay abala pa rin sa kanyang opisina. Naiwan si Gracia sa maliit na silid na inilaan para sa kanya. Malamig, malinis at may sariling maliit na table. Doon niya inilabas ang kanyang cellphone. Nagdadalawang isip kung tatawag pa o hindi, pero sa huli, napindot niya rin ang pangalan ng taong laging nagpapalakas ng loob niya. Hello?
Hello, Nay. Boses niyang mahina pero puno ng pananabik. Anak, buti naman na tumawag ka. Masiglang sagot ng kanyang nanay mula sa kabilang linya. Ramdam ang ingay ng probinsya, tila may tilaok ng manok kahit gabi at malayong huni ng kuliglig. Napangiti si Gracia. Oo, Nay. Namiss ko kayo. Kamusta po kayo dyan? Kamusta si Bunso? Biglang narinig niya ang boses ng isang bata mula sa background. Sino yan, Lola? Si Mama Gracia ba yan? Napakagat ng labi si Gracia. Agad na sumikip ang dibdib. Mama. Yun ang tawag sa kanya ng 6 na taong gulang na anak ng nabayapa niyang kapatid. At siya na ang kinilala ni Kyle bilang ina. Oo, anak. Si Mama Gracia mo. Sagot ng nanay niya. Halika, kausapin mo. Narinig niyang nagmamadaling tumakbo ang bata. Mama Gracia! Sigaw ng boses ni Kyle nang makuha ang telepono. Hello, baby. Halos mapaiyak siya sa unang bate. Kamusta ka na dyan? Nakikinig ka ba kay Lola? Maikli pero mariing sagot ni Kyle. Sabi ni Lola maligo daw ako kanina. Ayoko sana kasi malamig. Pero sabi ko pag tumawag ka sasabihin ko sa'yo. Tumawa ng mahina si Gracia. Ay, masungit ka na naman Pero mabuti at naligo ka. Ang gwapo siguro ng baby ko ngayon. Di ako baby. Mabilis na kontra nito. 6 na ako, malaki na po ako pero... Bumaba ang boses. Baby mo pa rin ako, di ba, Mama Gracia? Narinig niya ang tawa ni Kyle. Mama, ikaw talaga pero namimiss na kita. Bakit ang tagal mo umuwi? Naku, anak. Nanlambot si Gracia. May trabaho lang si Mama dito sa Maynila. Kailangan kong kumayod para may maipadala sa inyo. Para may gatas ka, may pagkain ka, may laruan ka rin minsan. Di ko naman gusto ng laruan, Mama. Sagot ni Kyle biglang nagseryoso. Gusto ko ikaw. Gusto ko magkasama tayo. Natigilan si Gracia. Naiiyak na naman siya dahil sa pangungulila. Anak, mahina niyang wika. Pasensya na Kung pwede lang uuwi ako araw-araw pero kailangan kong tiisin para sa future mo. Narinig niyang sumingit ang boses ng nanay niya sa background. O apo, huwag kang magtampo. Maganda ang ginagawa ng mama mo para sa inyo. Para paglaki mo hindi ka maghihirap. Lola, may tampo pa rin ang tono ni Kyle. Bakit hindi na lang siya rito magtrabaho para lagi ko siyang kasama? Napailing si Gracia kahit hindi nakikita. Anak, ibang oportunidad dito sa Maynila. Dito ako kikita ng mas malaki. Pero promise ko, hindi kita pababayaan. Kahit malayo ko, ikaw pa rin ang nasa puso ko. Mama? Lumambot ang tinig ni Kyle. Pwede ba tayong kumanta ulit? Nanikip ang dibdib ni Gracia. Ang tinutukoy ng bata ay ang lullaby na lagi nilang kinakanta noon kasama ang kanyang kapatid. Oo naman anak. Sagot niya. Sige, sabay tayo. At doon nagsimulang kumanta si Gracia ng mahinahon. Halos pabulong. Sa kabilang linya sumasabay ang boses ni Kyle. Natapos ang kanta at narinig niya ang pabuntong hininga ni Kyle. Mama, kapag umuwi ka gusto ko ikaw magturo sa akin ng bagong kanta. Yung masaya, hindi nakakaiyak. Oo anak, mag-iipon ako ng mga kantang tatawa ka hanggang sa matulog ka. Promise? Promise. Tahimik na saglit bago muling nagsalita ang bata. Mama, I love you. Hindi na napigilan ni Gracia ang luha. Tumulo ito sa pisngi niya habang pilit niyang pinapanatili ang boses na masigla. I love you too anak. Lagi, kahit nasan ako. Nang marinig niyang inagaw ulit ng nanay niya ang telepono, mabilis niyang pinunasan ang mata. Anak, Gracia, huwag mo masyadong dibdibin. Sabi ng kanyang nanay. Alam ko mabigat sa'yo pero tama ang ginagawa mo. Ang mahalaga alam ng bata na mahal mo siya. Opo, Nay. Sagot niya, pilit pinapakalma ang sarili. Pakisabi po sa kanya, matulog siya ng mahimbing at huwag siyang magtampo kasi lagi akong tatawag kapag may oras. Yan ang gusto ko marinig. Pagbahinga ka na dyan at huwag mong abusuhin ang katawan mo. Opo, Nay. Salamat po. Pagkababa niya ng tawag na natili siyang nakatitig sa kisame. Ang naramdaman naman ni Gracia ang pangungulila para sa kanyang anak at ina. Lumipas ang ilang buwan mula nang magsimula si Gracia bilang yaya ni Agape.
Sa loob ng panahong iyon, parang tuluyang nagbago ang tahimik na mansyon ni Aljur. Sa bawat sulok ng bahay, may halakhak na umaalingaw-ngaw. At kadalasan, galing iyon kay Agape at kay Gracia. Isang Sabado ng umaga nasa maluwang na garden sila. Ang araw ay sumisilip mula sa ulap. At ang damo ay basang-basa pa sa hamog. Si Agape, nakadress na kulay dilaw, ay nakaupo sa maliit na banig habang nakaharap sa isang malaking drawing pad. Katabi niya si Gracia na may hawak na kahon ng crayons. Yaya, tingnan mo, kinuhot ko to. Tayo ni Froggy. Masayang sabi ni Agape. Ipinapakita ang makulay na drawing. Sa papel, may batang babae na may hawak na puppet na palaka. At katabi niya ang batang babae na may dalawang ponytail. Wow, ang galing naman ng artist ko. Puri ni Gracia sabay palakpak. Para talagang ako at ikaw. Tingnan mo, pati yung ngiti mo parehas na parehas. Napangiti si Agape. Sabi ko sa sarili ko, paglaki ko gusto ko maging painter at singer. Painter at singer? Aba, multi-talented. Biro ni Gracia. Ewan ko na lang, baka pati dancer pa yan. Maguguluhan na si daddy mo kung alin ang karir mo. Napahagalpak ng tawa si Agape. Si daddy nga ay laging work ng work. Minsan sabi ko dapat turuan ko siyang sumayaw. Oh may gulay. Kung sumayaw si Sir Aljur, baka magulat ang buong mundo. Sabay tawa ni Gracia. Muling humalakhak si Agape at bahagyang dumapa sa banig. Pero yaya, alam mo, masaya na ako kahit hindi sumayaw si daddy. Basta nandito ka. Natigilan si Gracia. Ilang segundo siyang natahimik bago sumagot. Pinipigil ang pagkabasa ng mata. Oh, sweet ng baby ko. Pero teka, hindi ka na pala baby, big girl ka na. Big girl? Pero gusto ko pa rin ikaw ang yaya ko. Sagot ni Agape. Mahigpit na yumakap sa braso ni Gracia. Saglit silang nanahimik. Pinapanood ang paglipad ng mga paru-paro sa hardin. Pero agad ding nagiba ang mood nang biglang magtanong si Agape. Yaya, bakit parang laging malungkot si daddy kapag hindi siya nakatingin sa akin? Kinagat ni Gracia ang labi niya. Siguro kasi anak, pagod lang siya. Ang dami niyang responsibility pero alam mo, kahit pagod siya, ikaw pa rin ang pinaka-importante sa kanya. Eh bakit ikaw lagi ang kasama ko? Tanong ulit ni Agape. Minsan gusto ko rin siya makasama sa games natin, pero sabi niya busy daw. Hinaplos ni Gracia ang ulo ni Agape. Alam ko, minsan nakakalungkot pero tandaan mo, iba-iba ang paraan ng pagmamahal. Ang daddy mo, nagpapakita ng love sa pamamagitan ng pagtatrabaho ng mabuti para sa future mo, di ba? Pero ikaw, yaya, nagpapakita ka ng love sa pakikipaglaro, pagkanta at pagtawa kasama ko. Sabi ni Agape, nakatingin sa kanya ng diretso. Eh kasi ako ang clown at superhero mo sa bahay. Si daddy, siyang bossing. Gusto ko, ikaw din ang mama ko. Biglang wika ng bata. Nanlamig si Gracia. Ha? Mama? Opo. Seryosong sagot ni Agape. Kasi pagod na akong walang mama. Lahat ng classmates ko may mama na sumusundo sa kanila sa school. Ako, si daddy lang minsan. Pero madalas ikaw. Kaya ikaw na lang, yaya. Ikaw na lang ang mama ko. Hindi agad nakasagot si Gracia. Bumilis ang tibok ng puso niya. Agape, mahina niyang wika. Hindi ako tunay mong mama pero kung gugustuhin mo pwede kitang mahalin na parang anak. At kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Ngumiti si Agape sabay halik sa pisngi ni Gracia. Yun lang ang gusto ko. Basta kasama kita, okay na ako. Napaupo silang magkatabi, nagsimulang magkulay ng mga paru-paro sa drawing pad. Yaya? Tanong ulit ni Agape. Bakit laging makulit ka? Natatawang sumagot si Gracia. Eh kasi kung hindi ako makulit, baka mabore ka sa akin. Ayoko namang isipin mo na boring ako tulad ng ibang yaya. Totoo. Ani Agape sabay tawa. Kasi yung dati kong yaya lagi lang nakaupo, walang kibo, hindi marunong kumanta, hindi marunong gumawa ng puppet. Ikaw lang ang pinakamagandang yaya. Hoy, nambola ka pa ha? Biro ni Gracia. Pero sige, tatanggapin ko yan. Tumawa ulit si Agape pero bigla itong sumeryoso.
Yaya, pangako mo ha. Kahit tumanda na ako, ikaw pa rin ang kasama ko. Pangako. Sagot ni Gracia sabay taas ng pinky finger. Pink promise tayo. Naglock sila ng pinky at sa simpleng gesture na iyon, parang lalong tumibay ang ugnayan nilang dalawa. Maya-maya pa dumating si Aljur sa hardin. Naka-formal pa rin ito kahit Sabado. Hawak ang isang folder at halatang galing sa trabaho. Napatigil siya nang makita ang dalawa. Si Agape na humahagalpak ng tawa, habang si Gracia naman ay kumakanta ng mali-maling lyrics para lang patawanin si Agape. Daddy! Sigaw ni Agape, tumakbo papunta sa kanya at yumakap. Tingnan mo, drawing namin ni Yaya. Kinuha ni Aljur ang papel. Tinitigan, sandali lang, pero may bahagyang ngiti na umisli sa labi niya. Maganda. Wika niya. You're improving. Dahil kay Yaya. Mabilis na dagdag ni Agape. Daddy, love ko si Yaya. Para na siyang mama ko. Halos mabitawan ni Aljur ang papel. Napatingin siya kay Gracia. Nabahagyang namutla pero agad nang umiti para gawing magaang ang sitwasyon. Biro lang yan ng anak mo, sir. Mabilis nang sabi. Alam mo naman bata kung ano-anong naiisip. Pero bago pa siya makapagsalita ulit, si Agape na ang sumagot. Hindi joke, Daddy. Totoo. Gusto ko siya maging mama. Tahimik si Aljur. Nakatitig lang siya kay Agape tapos kay Gracia bago siya bumuntong hininga. Go inside now, sweetheart. I'll follow. Ay, Daddy! Umirap si Agape pero sumunod na rin. Dala ang drawing pad. Pero promise kakain tayo mamaya ng sabay ha? Sige. Sagot ni Aljur. Naiwan sina Aljur at Gracia sa hardin. Ramdam ni Gracia ang kabog ng dibdib niya. Tila ba nagkasala siya pero bago pa siya makapagpaliwanag, nagsalita na si Aljur. Malamig pa rin pero may halong pagkalito. She said, you're like her mother. Aniya, marahang tumango si Gracia. Sir, pasensya na po. Hindi ko siya tinuruan na tawagin akong ganon. Siya mismo ang nagsabi. Tahimik si Aljur. Pinagmasdan niya si Gracia ng matagal bago muling nagsalita. I don't know if that's a good thing or a dangerous thing. Hindi na nakasagot si Gracia. Ang tanging alam lang niya sa mga buwan na lumipas. Ang batang minsang tahimik at mailap ay natutong tumawa, kumanta at magmahal dahil siya'y naroon. At sa puso niya handa siyang panindigan iyon kahit anong mangyari. Maya-maya ay umalis na muli si Aljur pagkatapos niyang magpaalam sa kanyang anak at saka kay Gracia. Nagtataka si Gracia kung saan pupunta si Aljur pero hindi na siya nagtanong. Samantalang abala si Gracia at Agape sa loob ng mansyon, mag-isa namang bumiyahe si Aljur papunta sa Memorial Park. Tahimik siyang nagmamaneho, tanging ugong ng makina kasabay ng kanyang mabilis na paghinga. Pagdating sa sementeryo, dahan-dahan niyang ipinarada ang sasakyan at bumaba siya. Lumapit siya sa puntod na puti na ang marmol. May ukit na pangalan na babaeng minahal niya, si Sophia Reyes Valeriano. Ang kasintahang na mayapa habang isinisilang si Agape. Nang makita ang pangalan, nanikipagdibdib ni Aljur. Lumuhod siya, inilapag ang hawak na bouquet ng puting lilies at doon na bumigay. Ay, Sophia. Bulong niya, halos pabulong. It's been years. Pero hanggang ngayon, ramdam ko pa rin yung sakit. Hindi ko pa rin matanggap minsan. Dahan-dahan niyang hinaplos ang malamig na marmol. Sabi nila, time heals everything pero hindi pala ganun kadali. Hindi ko alam kung gumaling ba talaga ako. Natuto lang ako mabuhay kahit hindi pa ako naghihilom. Huminga siya ng malalim. Pilit pinipigilan ng panginginig ng boses. Agape's growing. Mabilis. She looks a lot like you, Sophia. Pareho kayong ngiti. Pareho yung mata. Every time I see her, parang nakikita kita ulit. At minsan natatakot ako. Kasi baka mawalan ulit ako. Baka mawala siya gaya ng pagkawala mo. Kumunot ang noon niya at doon na pumatak ang unang luha. Patagal na mula nang huli siyang umiyak. Siguro noong mismong araw ng libing. Pero ngayon parang hindi na mapigilan. I try to be strong para kay Agape, para sa pamilya natin. Pero sa totoo lang, Sophia, I'm still broken. Alam mo ba tuwing gabi, kapag natutulog na ang bata, naririnig ko pa rin ang boses mo.
Naririnig ko pa rin yung huling paghingang kasama ko. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin kayang pumasok sa kwarto natin noon. I turn it into an office pero hindi ko pa rin matanggal ang amoy mo roon. Tahimik na umihip ang hangin. Napapikit si Aljur. Namimiss kita. God knows how much I still miss you, Sophia. You were my first love. And I think you'll always be pero mahal, gusto ko maging totoo sa'yo ngayon. Slowly my heart is starting to heal. Napaupo siya sa gilid ng puntod. Nakayuko. May bago sa buhay namin. Mayaya si Agape, si Gracia. At alam kong trabaho lang dapat pero ibang nagiging epekto niya. Hindi lang kay Agape kundi pati sa akin. The way she makes her daughter laugh, the way she cares for her, parang nabubuhay ulit ang bahay. Parang may kulay na ulit. Natahimik siya. Kinakausap ang sarili kung dapat bang ipagtapat ang nararamdaman. Hindi ko alam, Sophia, kung malibang maramdaman ko to. Natatakot ako. Natatakot akong baka isipin mo pinapalitan kita. Hindi ko kayang gawin yun. Walang makakapalit sa'yo. Pero paano kung sign mo to? Paano kung siya ang sagot sa mga dasal ko noon na natulungan akong buuin ang puso ko para kay Agape? Napayuko siya habang umiiyak. Kung naririnig mo ako, Sophia, kung nandyan ka, give me a sign. Tell me if I'm doing the right thing. Tell me if it's okay to let someone in again. Tell me if it's okay to heal. Umihip ang malamig na hangin. Mas malakas kesa kanina. Napalingon si Aljur. Parang may nadamang presensya sa tabi niya. At sa di kalayuan, isang puting paru-paro ang dahan-dahang lumapag sa mga lilis na iniwan niya sa puntod. Nanlaki ang mga mata ni Aljur. Napahinto ang pag-iyak niya. Napalitan ang pagkamangha. Sophia? Bulong niya. Ikaw ba yan? Ang paru-paro ay nanatili sa lilis. Dahan-dahang pumapagaspas ang pakpak. At sa sandaling iyon, tila naramdaman niya ang init na matagal na niyang hindi nararamdaman. Hindi niya alam kung imahinasyon lang pero sapat na iyon para maniwala siyang may sagot. Thank you. Mahina niyang sabi. Kumustahin ka? Salamat. Hindi ko alam kung paano pero susubukan kong maging matapang ulit. Para kay Agape, para sa sarili ko, at siguro para kay Gracia rin. Matagal pa siyang nanatili roon. Tahimik, nakatitig sa puntod. Huminga siya ng malalim bago tumayo. Hindi kita malilimutan, Sophia. Ikaw ang unang babaeng minahal ko pero kung ito ang paraan para magpatuloy, I'll take it. Please guide me always. At muling tumingin sa lilis na may paru-paro pa rin bago siya lumakad pabalik sa sasakyan. Kinagabihan pababa na si Gracia mula sa kwarto ni Agape. Katatapos lang niyang kantahan at haplos-haplosin ang buhok ng bata hanggang tuluyang makatulog ng mahimbing. Sa bawat gabi na ganoon ang ginagawa niya, parang lalo siyang nagiging parte ng buhay ng bata. Masaya siya, pero may kirot din dahil alam niyang may anak siyang iniwan sa probinsya. Tahimik ang hallway, tanging maliliit na ilaw ang nagbibigay liwanag. Pagbaba niya ng hagdan, agad niyang naamoy ang matapang na halimuyak ng alak. Napaawang ang labi niya. Bakit parang may nagiinom dito sa sala? Bulong niya sa sarili. At tama nga ang hinala niya. Sa malaking sopa nakasandal si Aljur. Loosening his necktie, halos kalahati na ang nainom mula sa mamahaling bote ng whiskey. Pulang-pula ang mata nito pero halatang hindi pa tulog. Sir Aljur? Maingat ang tono niya. Hindi alam kung lalapit o iiwas. Lasing ka na po yata. Dahan-dahang binaling ni Aljur ang tingin sa kanya. Gracia. Medyo paos ang boses ni Aljur. Hindi ako lasing. I'm just drinking. Lumapit si Gracia ng kaunti. Napansin ang ilang baso na hindi man lang nagalaw pero punong-puno. Kung hindi ka lasing bakit halos ubos na yung bote? Tinuro niya iyon medyo nakakunot ang noo. Humugot ng mahabang hininga si Aljur, nakatitig lang sa bote bago muling nagsalita. Sometimes alcohol makes you honest. Mas madaling magsalita kapag may tama ka. Hindi alam ni Gracia kung paano sasagot. Kaya imbes na sermonan, marahan siyang umupo sa kabilang sopa pero hindi siya nakatiis na hindi tumingin ng diretsyo. May problema ba, sir? Tanong niya, mas mahinahon ngayon.
Ilang segundo ang lumipas bago siya sumagot. Kanina, I visited Sophia. Natigilan si Gracia. Agad niyang naalala ang narinig na pangalan dati mula kay Agape, ang mama nito. Hindi siya nagtanong noon kasi ramdam niyang masela ng paksa. Pero ngayon, kusa itong lumabas kay Aljur. Siya po ang mama ni Agape, tama po? Mahina niyang tanong. Tumawa si Aljur pero mapait. Yeah. Her mother. Tahimik lang si Gracia. Hinihintay kung may idadagdag pa siya. She died. Tuloy ni Aljur, diretso ang tingin sa baso. She died the day Agape was born. Hindi ko man lang siya nahawakan after giving birth. Wala man lang last words. Just gone. Napalunok si Gracia. Hindi niya alam kung dapat ba siyang magsalita pero naramdaman niya ang panginginig ng boses ni Aljur. I hated myself, Gracia, for years. Kasi kung hindi ko siya pinilit, if we didn't want a child that soon, maybe she'd still be alive. Napatakip siya ng muka. Saka napailing. God. I love her. She was everything. My first love, my whole world. Napakagat ng labi si Gracia. Pinipigilan ang sariling luha. Hindi niya inaasahan na sa ganitong pagkakataon niya maririnig ang kwento. Sir, hindi mo kasalanan. Wala kang kasalanan sa nangyari. Hindi mo rin ginusto na mawala siya. Pero paano ko ba tatanggapin na? Biglang napalakas ang boses ni Aljur. Every time I see Agape, I see her, Sophia's eyes. Sophia's smile and it picks me. Kasi hindi ko alam kung matutuwa ba ako o masasaktan. Tumingin siya kay Gracia diretso. Parang humihingi ng tulong. How do you move on from the only woman you've ever loved? Hindi agad nakasagot si Gracia. Nanikip ang dibdib niya. Tumayo si Gracia at marahan siyang umupo sa tabi ni Aljur. Hindi ko rin po alam ang sagot. Mahina niyang sabi. Pero ang alam ko, kapag may batang umaasa sa'yo, hindi ka pwedeng manatiling sugatan. Hindi mo pwedeng hayaang maramdaman ni Agape na siya ang dahilan ng sakit na nararamdaman mo. Kasi sir, hindi niya kasalanan na mawala ang mama niya. At siguradong ayaw din ng mama niya na maramdaman ng anak niya na pabigat siya. Natahimik si Aljur. Mabagal siyang huminga parang iniisip ang bawat salita. She deserves better. Dagdag pa ni Gracia. And you deserve healing, sir. Hindi ibig sabihin na mahal mo ulit ang ibang tao ay papalitan mo na sa Sophia. No one can replace her. Pero you can allow yourself to love again. Differently. Nagtagal ang katahimikan. Si Aljur nakayuko. Pinaglalaroan ng baso. Si Gracia nakatitig lang. Hanggang sa bigla na lang bumuntong hininga si Aljur at doon niya tuluyang tumulo ang luha niya. Hindi niya na ituloy ang pagtago. I miss her, Gracia. God, I still miss her so much. At bago pa siya makapag-isip, dahan-dahan na lang iniabot ni Gracia ang kamay niya at hinawakan ang braso nito. Marahan, walang pagdadalawang isip. I know, and it's okay to miss her. Kahit kailan, okay lang umiyak. Hindi siya tinulak ni Aljur. Sa halip, bahagya itong lumapit. Nakasandal ang ulo sa balikat niya. Nagulat si Gracia pero hindi siya umatras. Bagkus dahan-dahan niyang niyakap si Aljur. Mahigpit pero magaan. Parang gustong iparamdam na hindi siya nag-iisa. Bulong niya habang nararamdaman ang bigat ng hininga ni Aljur. You don't have to be strong all the time. Hindi mo kailangan tiisin lahat mag-isa. Kung kailangan mong umiyak, nandito lang ako. Matagal silang nanatiling ganoon. Si Aljur nakasandal sa kanya habang siya ay tahimik na nagdarasal na sana kahit papaano gumaan ang pakiramdam ni Aljur. Thank you, Gracia. Mahina nitong sabi matapos ang ilang minuto. Hindi ko alam kung bakit ko sa'yo nasabi lahat to, but thank you. Ngumiti siya kahit puno ng luha ang sariling mata. Maybe because minsan, kailangan mo lang ng taong makikinig. Walang judgment, walang pressure, just someone who cares. Nagangat si Aljur ng tingin. Pulang-pula ang mata at doon siya nakatitig kay Gracia. Ilang segundo silang nagkatitigan hanggang sa napayuko ulit si Aljur. Mahina ang boses. Sophia was my first love, pero ikaw... Tumigil siya, saka napailing.
I don't know. You're different. Hindi alam ni Gracia kung anong isasagot doon. Kaya imbes na magsalita, niyakap lang niya ulit si Aljur. Walang salita. At sa gabing iyon, unang beses sa matagal na panahon, pinayagan ni Aljur ang sarili niyang maging marupok. At si Gracia, sa unang pagkakataon, naramdaman niyang mas malapit siya. Hindi lang kay Agape kundi pati kay Aljur. Ang lalaking dati ay parang may pader na hindi mabuwag. Ngayon ay unti-unti nang natututong huminga muli. Kinabukasan, maaga pa lang ay gising na si Gracia. Hindi siya nakatulog ng maayos kagabi dahil paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mga nangyari. Yung mga salitang binitawan ni Aljur, yung init ng luha niya sa balikat niya. Habang nagtitimpla siya ng gatas ni Agape sa kusina, pilit niyang iniisip kung paano siya mag-aakto ngayong umaga. Magpapakanormal lang ako. Bulong niya sa sarili. Baka nahihiya si Sir Aljur, baka gusto niyang kalimutan na nag-open siya kagabi. Good morning, Ate Gracia. Masayang bati ni Agape na kararating lang sa kusina. Dala-dala ang paboritong stop toy. Napangiti siya agad. Good morning, sweetheart. Nakatulog ka ba ng mahimbing? Tumango si Agape. Pero alam mo ba, ate? Narinig ko parang may umiiyak kagabi. Narinig ko galing sa baba. Halos mabilaukan si Gracia sa hawak na kutsarita. Baka TV lang yon. Palusot niya kahit talatang hindi siya marunong magsinungaling. Ngumuso si Agape. Akala ko si Daddy umiiyak kasi minsan nakikita ko siyang malungkot. Hindi agad nakasagot si Gracia, kaya ngumiti na lang siya. Oh, siya. Huwag na tayong mag-usisa. Kain ka na muna pagkatapos uminom ng gatas ha. Habang pinapainom niya ng gatas ang bata, bigla niyang narinig ang yapak mula sa hagdan. Pareho silang napalingon ni Agape. Si Aljur, naka-white shirt lang ito at pajama pants, mukhang kagigising lang. Pero halata rin ang kaunting pamumugto ng mata kahit pilit niyang tinatago sa pamamagitan ng malamig na ekspresyon. Good morning, Daddy! Masayang bati ni Agape. Agad tumakbo para yakapin ang ama. Good morning, sweetheart. Sagot ni Aljur, may pilit ng ngiti. Hinalikan niya ang ulo ng anak bago tumingin kay Gracia. Morning. Hindi niya alam kung dapat ba siyang tumingin diretso o umiwas. Kaya ang ginawa niya ay tumango at gumiti. Good morning, sir. Tahimik sandali, tila ang buong kusina ay naghintay kung maidadagdag pa si Aljur. Sa huli, siya na mismo nagsalita. About last night. Ani Aljur. Kinabahan si Gracia. Agad siyang napatingin. Don't worry, sir. Wala kayong dapat ikahiya. Hindi ko rin naman ipagsasabi. Napailing si Aljur. Hindi ko iniisip na ipagsasabi mo. Alam kong you're not that kind of person. Napangiti siya ng kaunti, pero agad ding nawala. So, okay lang ba sa inyo na nag-open up kayo o gusto niyo bang kalimutan na lang natin? Tinitigan siya ni Aljur. Hindi ko makakalimutan. At sa totoo lang, salamat. Natigilan si Gracia. Hindi na inaasahan ang ganoong sagot. Wala yun, sir. Kahit sino siguro gagawin yun. Hindi madali ang pinagdadaanan nyo. Umupo si Aljur sa mesa. Kinuha ang baso ng tubig. Tahimik siyang uminom bago muling nagsalita. It's been years since I talk about Sophia. Kahit sa pamilya ko, hindi ko na binabanggit pero with you, lumabas lahat. Nag-init ang pisngi ni Gracia. Hindi niya alam kung anong meron sa kanya at bigla siya ang pinagsabihan. Baka kasi mahilig akong makinig. Sanay na ako. Yung anak ng kapatid ko sa probinsya. Lagi akong kinukwentuhan ng sama ng loob kahit bata pa lang siya. Piling niya, ako na yung nanay niya. Napakunot ang noon ni Aljur. Anak ng kapatid mo? I didn't know. Napakamot siya ng batok. Oo, sir. Siya yung bunso na inaalaga ni nanay sa probinsya. 6 years old. Medyo masungit pero malambing. Kinilala niya na akong nanay niya simula nung namatay ang kapatid ko. Sandaling natahimik si Aljur. Nakatingin lang sa kanya. So, that's why you're good with kids. Bahagyang natawa si Gracia. Siguro nga, sir, kasi praktisado na ako. Tumingin si Agape na nakikinig lang mula sa gilid. Ate Gracia,
May anak ka pala? Bakit hindi mo pa po dinadala dito? Nagulat si Gracia sa tanong. Napatingin siya kay Aljur pero hindi nagbago ang ekspresyon nito. Kaya siya na lang ang sumagot. Hindi anak, Agape. Pero parang anak ko na rin. Nasa probinsya siya. Balang araw, kapag okay na ipapakilala kita sa kanya. Tumango si Agape pero muling bumaling sa ama. Daddy, Ate Gracia is nice, no? She takes care of me, she listens to me, and now I know she listens to you too. Napangiti si Aljur, kahit bahagya lang. Yes, she does. Hindi alam ni Gracia kung bakit pero parang may kakaibang init sa dibdib niya. Hindi dahil pinuri siya kundi dahil sa parang iyon unti-unti na siyang tinatanggap hindi lang ng bata kundi pati na rin ng ama. Sir? Bigla niyang sabi, pilit binabasag ang katahimikan. Kung gusto nyo, hindi naman masama na mag-open na paminsan-minsan. Hindi lang po ako, kahit sino sa pamilya nyo. Hindi nyo kailangan dalahin lahat mag-isa to. Huminga ng malalim si Aljur, bago dahan-dahang tumango. I'll try. Hindi ko may papangako pero I'll try. Napangiti si Gracia. Good, kasi kahit gaano kayo kalakas, tao pa rin kayo. At minsan kailangan din yung maramdaman na may nakakaintindi. Sandaling tumingin si Aljur sa kanya, diretso. Halos parang may nais pang sabihin, pero hindi niya itinuloy. Sa halip tumayo siya. I'll change and head to the office, Gracia. Make sure Agape eats well. Opo, sir. Mabilis niyang sagot, nakangiti. Pag-alis ni Aljur, bigla siyang napabuntong hininga. Hindi niya alam kung saan patungo mga bagay-bagay, pero ramdam niya na may nagbago at kahit hindi nila tahasang baggitin, ang yakap kagabi ay nagsilbing tulay para mabuksan ang isang pintuan na matagal nang nakasara sa puso ng lalaking tinatawag na The Coal Billionaire. Lumipas ang isang taon, maraming nagbago sa buhay ng lahat. Unti-unting naghilom ang sugat sa puso ni Aljur. Hindi pa man lubos pero sapat para maramdaman niyang may liwanag na ulit ang bawat araw. At sa bawat ngiti ni Gracia, bawat tawa ni Agape, at bawat hapong puno ng kwentuhan, ramdam niyang may dahilan na ulit para bumangon. Isang Sabado ng umaga habang nasa terrace sila ng malaking bahay. Nakaupo si Aljur sa kanyang usual na armchair. Hawak ang tasa ng kape. Si Gracia naman ay abala sa pagkain ng pandesal habang si Agape ay naglalaro ng mga Lego sa lamesa. Tahimik ang paligid, maliban sa mga tawa ni Agape. Daddy, tingnan mo! Ginawa ko castle! Sigaw ni Agape, ipinapakita ang medyo tabingi pero cute na Lego castle. Napangiti si Aljur, pinanood ang anak. Good job, sweetheart. You're getting better at that. Si Gracia naman ay gumuso. Nako, parang hindi lang castle yan. Parang fortress na. Pwede na tayong tumira dyan, no? Yaya! Tawa ni Agape. Ikaw ang queen. Si Daddy. Singit ni Gracia, sabay kagat ng pandesal. Ano siya? Nag-isip si Agape. Siya yung king na laging nakasimangot. Napatawa si Gracia ng malakas. Oh, ayan ka na, king simangot. Umiling lang si Aljur, pero hindi may tago ang ngiti sa labi. Napakakukulit niyo. Sandali silang natahimik, hanggang si Gracia ay biglang naging seryoso. Tumingin siya kay Aljur, saka maingat na nagsalita. Sir, gusto ko ulit sanang sabihin, tungkol kay Kyle, kasi hindi pa ganong malinaw sa inyo ang tungkol sa kanya. Bahagyang nagangat ang kilay si Aljur. Oh. Tumango si Gracia. Baka po pwede ko siyang dalawin minsan. Tahimik si Aljur sandali. Wala namang problema sa akin yun. I'm very proud of you dahil kahit hindi mo siya tunay na anak, minahal at inalagaan mo siya. Oo naman, sir. Mahinang sagot ni Gracia. Hindi madali, sir, pero mahal na mahal ko yung bata. Siya na rin ang dahilan kung bakit ako nagtatrabaho dito. Para sa kanya. Nakita ni Gracia na nakatitig si Aljur sa kanya. Tila may kung anong iniisip. At sa totoo lang, sir, minahal ko na si Agape na parang anak ko rin. Kahit nga minsan nagugulat ako, parang dalawa na silang anak ko. Si Agape, na nakikinig pala,
Biglang tumayo at lumapit sa kanila. Yaya, kuya ko po siya, di ba po? Ngumiti si Gracia. Kinandong ang bata. Oo, baby. Kuya mo siya. Gusto mo ba siyang makilala? Of course. Sagot agad ni Agape na tuwang-tuwa. Magiging kuya ako sa kanya? Mali, baby. Mas matanda siya sa'yo ng 1 taon. Paliwalag ni Gracia. So technically, kuya mo siya. Pero pwede kayong maging best friends. Lumipat ang tingin ni Agape kay Aljur. Daddy, pwede ba? Gusto kong makilala si Kuya Kyle. Huminga ng malalim si Aljur bago tumingin kay Gracia. Does he know about us? About your work here? Tumango si Gracia. Yes po, lagi kong kinukwento na may alaga akong bata na mabait at maganda. At na may tatay na sub-sub magtrabaho pero mabuting tao. Napatingin siya kay Aljur habang sinasabi iyon at nag-init ang kanyang pisngi. Sandaling natahimik si Aljur bago sumagot ng mahina. Gracia, kung mahalaga siya sa'yo, then mahalaga rin siya sa amin. I want to meet him. And Agape clearly wants that too. Talaga, Daddy? Halos tumalon sa tuwa si Agape. Yay! Yaya, let's go to your province. Let's meet Kuya Kyle. Hindi ganun kadali, baby. Paliwanag ni Gracia. Hinahaplos ang buhok ni Agape. May school ka pa. At busy si Daddy pero soon, promise. Agape pouted pero tumango rin. Okay, pero dapat soon talaga. Ngumiti si Gracia. Promise, sweetheart. Napatingin si Aljur kay Gracia. May kakaibang titig iyon. Hindi na tulad ng dati. Hindi na malamig, kundi parang may unti-unting lumalambot. I can make the arrangements. Sabi niya. Next month, after Agape's exam, we'll go visit. Napatulala si Gracia. Ha? Sir, seryoso ka? Yes. Sagot ni Aljur, diretso. If Kyle is family to you, then he should be family to us too. Napaluha si Gracia, hindi mapigilan ng emosyon. Sir, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. You don't have to say anything. Putol ni Aljur. Just let me do this. For Agape and maybe for you too. Agad siyang niyakap ni Agape. Tuwang-tuwa. Thank you, Daddy. Thank you, Yaya. Natawa si Gracia kahit naiiyak. Naku, Agape, baka isipin ng daddy mo sentimental ako. Umiling si Aljur, halos mapangiti. No, I think you're exactly what we needed. At sa gabing iyon, habang magkasama silang tatlo, si Agape na masayang naglalaro, si Gracia na puno ng pasasalamat, at si Aljur na tila natutong muling ngumiti. Ramdam nilang may bagong yugto na magsisimula. Hindi na sila basta employer at yaya, kundi isang pamilyang unti-unting buo kahit hindi pa nila lubos aminin. At dumating ang araw na uuwi sila ng probinsya. Mainit ang hangin ng probinsya nang dumating sina Aljur, Agape at Gracia sakay ng itim na SUV. Huminto ito sa harap ng isang simpleng bahay na gawa sa kahoy at semento. Tahimik si Gracia habang nakatanaw sa bintana, halatang kinakabahan. Sa tabi niya si Agape hindi papakali, tila sabik na sabik makita ang tinatawag na Kuya Kyle. Si Aljur naman, kalmado ang muka, pero bakas sa mga mata ang pag-oobserba sa paligid. Yaya? Bulong ni Agape habang hinahawakan ang kamay ni Gracia. Is Kuya Kyle nice? Baka ayaw niya sa akin. Napangiti si Gracia kahit ramdam ang kaba. Sweetheart, don't worry. Masungit lang minsan si Kyle pero mabait siya. You'll like him, promise. Binuksan ni Aljur ang pinto ng sasakyan at nauna silang bumaba. Nasa may pinto ng bahay si Nanay Linda, ang ina ni Gracia. Nakasuot ng simpleng duster at nakangiti habang nakatanaw sa kanila. Anak! Tawag nito. Nako, andito na pala kayo. Agad siyang lumapit at niyakap si Gracia ng mahigpit. Ang tagal mo ring hindi nakauwi. Ma? Mahinang sagot ni Gracia habang yakap ang ina. Miss na miss kita. Tumikhim si Aljur, bahagyang naiilang pero may respeto. Magandang araw po, Aling Linda. Napangiti si Nanay Linda at tumango. Magandang araw din, iho. Pasensya ka na, simpleng bahay lang ito. Walang problema. Tipid na sagot ni Aljur.
We're here for Gracia and the kids. Habang nag-uusap ang matatanda, biglang lumabas mula sa loob ng bahay ang isang batang lalaki. Payat siya, nakasuot ng lumang sando at shorts. At nakakunot ang noo habang nakatayo sa gilid ng pinto. Si Kyle, 6 na taon pa lang, pero matalim na agad ang tingin at halatang pilyo. Kyle! Tawag ni Gracia, agad na lumapit. Anak, halika rito! Nag-cruise sa mga braso ni Kyle. Bakit ngayon ka lang po umuwi? Ang tagal mo, mama! Nanikip ang dibdib ni Gracia pero agad niyang niyakap ang anak kahit hindi ito gumante. I'm sorry, anak. Busy lang si mama sa trabaho pero tingnan mo. Dinala ko si Agape at si Tito Aljur para makilala mo. Nilingon ni Kyle si Agape na nakatago sa gilid ng daddy niya. Sino sila po? Lumapit si Agape ng dahan-dahan, hawak ang laruan niyang kotse. Hello, I'm Agape, 5 years old. Gusto mo maglaro? Inabot niya ang laruan kay Kyle. Tinitigan muna ni Kyle ang laruan tapos si Agape. Bakit ako? Malamig na sagot niya. Because I want to be your friend. Sagot ni Agape, medyo kinakabahan pero nakangiti. Napatingin si Kyle kay Gracia. Mama, bakit may bago ka ng anak? Hindi pa ako sapat? Pagak na natawa si Gracia, napanguso si Kyle. Anak, hindi ganun. Si Agape alaga ko. Pero para ko na rin siyang anak pero ikaw pa rin ang una. Walang makakapalit sa'yo. Tahimik si Aljur mula sa likod pero nakamasid. Kita niya ang sakit sa mukha ni Gracia at ang tampo sa mata ni Kyle. Lumapit siya ng isang hakbang. Kyle, tama ba pangalan mo? Tumingala si Kyle kay Aljur. Matapang pa rin ang titig. Opo, ikaw ang daddy ni Agape, di ba po? Yes. Sagot ni Aljur. And I also came here to meet you. Kasi mahalaga ka kay Mama Gracia. At kung mahalaga ka sa kanya, importante ka rin sa amin. Medyo napatigal si Kyle pero nanatiling tahimik. Sumingit si Agape. Biglang kumapit sa kamay ni Kyle. Kuya, please. Gusto ko lang may kalaro. Wala akong kuya sa bahay eh. Kuya? Ulit ni Kyle, halos napatawa. Ako? Ako ang kuya mo? Yes! Masayang sagot ni Agape. And I want to be your little sister, pwede ba? Unti-unting lumambot ang ekspresyon ni Kyle. Pinagmasdan niya si Agape na nakangiti at parang natunaw ang kanyang inis. Fine. Pero wag ka masyadong makulit ha. Yay! Sigaw ni Agape sabay yakap kay Kyle. Thank you, kuya. Natawa si Gracia habang pinupunasan ng mata. Salamat, anak. Bulong niya kay Kyle. Salamat at tinanggap mo si Agape. Tumikhim si Nanay Linda. O siya, pumasok na kayo, may niluto akong tinola. Naglakad sila papasok. At habang kumakain ng tanghalian, unti-unti nang nagkakapalagayan ang dalawang bata. Nag-aagawan sila sa manok pero nauuwi rin sa tawanan. Si Aljur na kanina'y tahimik, napapangiti habang nakikita ang closeness na nabubuo. Sir, mahinang bulong ni Gracia habang nakaupo sa tabi niya. Salamat. Kung hindi dahil sa'yo, baka hindi mangyari to. Umiling si Aljur. Don't thank me. You did this, Gracia. Ikaw ang nagdala ng liwanag sa mga batang yan. Nagtagpo ang kanilang mga mata at ilang segundo silang parehong natahimik. May kung anong init at lambing na hindi nila maipaliwanag. Ngunit bago pa maging awkward, biglang sumigaw si Agape. Daddy! Look! Kuya Kyle and I are best friends now! Ngumiti si Aljur sabay tingin kay Gracia. Yes, sweetheart. And I hope this is just the beginning. At sa simpleng hapagkainan sa probinsya na buo ang isang bagong ugnayan. Isang pamilya na unti-unting lumalawak, hindi ayon sa dugo kundi sa pagmamahal at pagtanggap. Kinabukasan maagang nagising si Gracia sa probinsya, mas maaga ring sumisikat ang araw at masarap ang simoy ng hangin. Naroon siya sa kusina abala sa pagtulong kay Nanay Linda na magluto ng almusal, sinangag, pritong tuyo at mainit na kapeng barako. Sa labas, naririnig niya ang halakhakan ni Agape at Kyle na naglalaro ng habulan sa bakuran. Si Aljur naman ay nakita niyang umaga pa lang naglalakad sa paligid habang may kausap sa cellphone.
Siguro may inaasikaso pa ring negosyo. Tahimik si Nanay Linda habang nagpiprito ng tuyo. At napansin ang paminsan-minsang pagbuntong hininga ni Gracia. Anak, ani ni Nanay Linda, may bumabagabag ba sa'yo? Simula kagabi pa parang ang dami mong iniisip. Nagulat si Gracia at pilit ng gumiti. Ha? Wala naman ma, medyo pagod lang siguro. Hindi mo ako maluloko. Sabi ni Nanay Linda sabay kindat. Matagal na kitang kilala anak. Pag nagkakaganyan ka, ibig sabihin may iniisip ang puso at utak mo. Napabuntong hininga si Gracia, saka naupo sa bangkito, hawak ang mug ng kape. Ma, mahina niyang sabi. Pwede bang sabihin ko sa iyo yung totoo pero wag ka sana magalit? Umupo rin si Nanay Linda sa harap niya, may malambing ng ngiti. Ay nak, kailan ba ako nagalit sa mga sekreto mo? Sige na, sabihin mo, ano ba yan? Ma, si Sir Aljur. Bahagyang nagtaas ng kilay si Nanay Linda. Anong meron sa kanya? Huminga ng malalim si Gracia bago nagsalita. Ma, natutunan ko na siyang mahalin. Natahimik ang paligid. Kahit ang ingay na naglalaro sa labas ay parang nawala sa tenga ni Gracia. Kinakabahan siyang tumingin sa ina. Alam kong mali. Alam kong boss ko siya. At ako lang naman isang simpleng yaya pero ma, iba kasi yung pakiramdam tuwing kasama ko siya. Hindi lang dahil gwapo siya o mayaman. Pero kasi nakita ko kung paano siya unti-unting nagbago. Naging mas malapit siya kay Agap eh. Natutong umiti ulit. Natutong magtiwala ulit. At nag-init ang mga mata ni Gracia. Tila naiiyak. At pakiramdam ko kahit papano may kinalaman ako sa pagbabagong yun. Tahimik lang si Nanay Linda, nakikinig. Pagkatapos ng ilang sandali malumanay siyang sumagot. Anak, hindi ako magagalit kasi natural lang naman ang nararamdaman mo. Babae ka, may puso ka. At oo, hindi ko rin maikakaila. At kitang-kita ko kung paano kanya tinitingnan. Hindi man niya sinasabi pero iba ang tingin ng isang lalaki kapag may halaga sa kanya ang isang babae. Napatingin si Gracia. Halos hindi makapaniwala. Ma, tingin mo ba may chance? Ngumiti si Nanay Linda pero umiling ng bahagya. Hindi ko masagot yan. Si Aljur lang ang makakapagsabi niyan. Pero anak, dapat mong malaman. Hindi madali ang sitwasyon nyo. Bilyonero siya. Anak niya si Agape at marami siyang mundo na hindi mo basta pwedeng pasukin. Ikaw naman, may responsibilidad ka kay Kyle. Natatakot ka, di ba? Tumulo ang luha ni Gracia at tumango. Oo ma, natatakot ako kasi baka kapag inamin ko masira yung magandang samahan namin. Baka isipin niya sinasamantala ko siya. Baka layuan niya ako pati si Agape. Hinawakan ni Nanay Linda ang kamay ni Gracia. Anak, hindi mo kailangan madaliin ang lahat. Kung totoo man ang nararamdaman mo, darating din ang tamang oras para malaman niya. At saka kung totoo rin ang nararamdaman niya, hindi mo na kailangan umamin dahil mararamdaman niya rin yun. Humihikbi si Gracia sabay tawa ng kaunti. Ma, ang hirap. Parang gusto ko siyang yakapin minsan. Sabihin, sir, huwag ka na masyado magpaka-cold kasi narito lang ako. Pero syempre hindi pwede. Tandaan mo anak, minsan hindi kailangan ng salita. Ang gawa ang mas nararapat. At sa nakikita ko sa bawat tawa ni Agape, sa bawat ngiti ni Aljur, ginagawa mo na yon. At kung talagang kayo para sa isa't isa, hindi mo kailangan pilitin. Darating ang tamang oras. Sandaling natahimik si Gracia bago na pangiti ng bahagya. Salamat ma, lagi mo talagang alam ang tamang salita. Biglang bumukas ang pinto ng kusina at sumilip si Agape at Kyle na parehong pawis na pawis. Yaya, Mama Linda, gutom na kami! Sigaw ni Agape. Ang ingay! Reklamo ni Kyle pero nakangiti rin. Pero totoo po, gutom na nga kami. Natawa si Nanay Linda at tumayo. O siya, kain na tayo. Sige na, Gracia, itago na muna yung luha mo at baka mapansin ng mga bata. Napailing si Gracia at pinunasan ng pisngi. Opo ma. Tumayo siya at lumapit sa mga bata. Kinarga si Agape at hinawakan ang kamay ni Kyle. Sige, maganda at pogi kong mga anak, kumain na tayo ng almusal, may tuyo at sinangag na, dali.
At habang naglalakad silang papunta sa hapag, sumulyap si Gracia sa labas. Kung saan nakita niyang nakatayo si Aljur, tahimik na nakawasid sa kanila. Bumilis na naman ang tibok ng puso ni Gracia. Kinahapunan, nakaupo si Aljur at Kyle sa teres ng bahay. Tahimik silang dalawa, parehas na nakatingin sa malayo. Hindi ganoon kadali ang pag-uusap na nais sabihin ni Aljur, pero alam niyang ito na ang tamang panahon. Kyle, Mahina niyang tawag, bahagyang kinakamot ang pato, halatang kinakabahan. Nagangat ng tingin si Kyle, hawak ang laruan niyang kotse. Yes, Tito Aljur? Inosente at diretso nitong sagot. Huminga ng malalim si Aljur. pwede ba tayong mag-usap ng seryoso, yung parang lalaking usapan? Nagkibit ng balikat si Kyle, sabay tawa ng kaunti. Lalaking usapan? Ano naman yun? Pero sige, game po ako. Alam mo namang matagal na kitang kilala at syempre kasama ko rin ang mama mo, si Tita Gracia. At habang tumatagal, may bagay akong nararamdaman na hindi ko na kayang itago. Napakunot ang noon ni Kyle pero hindi ito nagsalita. Mahal ko na ang mama mo. Diretsong sabi ni Aljur. Hindi ko sinadya, Kyle. Hindi ko rin pinlano. Naramdaman ko lang. Habang nakikita ko kung gaano siya kaalaga sa'yo, kung paano siya magpursige sa buhay, kung gaano siya katatag, hindi ko napigilan na mahulog. Tahimik si Kyle sa ilang segundo, parang pinoproseso ang narinig. So, you love mama? Yes, Sagot agad ni Aljur, walang pag-alinlangan. mahal ko na siya. Pero gusto ko munang magsabi sa'yo dahil ikaw ang pinakamahalaga sa kanya. Ayokong may gawin na ikakasama ng loob mo. O magmukhang hindi ko nire-respeto ang pamilya nyo, kaya ngayon, ako mismo. Sa'yo ko nagsasabi. Bumuntong hininga si Kyle. Inilapag ang laruan at tumingin ng diretso sa mga mata ni Aljur. Tito Aljur, I'm just a kid. Pero naiintindihan ko yung mga nararamdaman. I know what love means. Kasi nakikita ko kung paano mag-alaga si mama. At kung paano ka rin magbago tuwing nandyan siya. Alam ko na hindi ka na tulad ng dati. Mas masaya ka ngayon. Totoo yan, dahil kay mama mo. Tito? Patuloy ni Kyle. Ako gusto ko lang masaya si mama. Minsan nakikita ko siyang umiiyak ng palihim. Akala niya hindi ko napapansin. Gusto ko sana may mag-alaga sa kanya. Kasi palagi siyang inuuna yung iba. Ako, ikaw, lahat. Pero siya, minsan nakakalimutan niya sarili niya. Hindi nakasagot agad si Aljur. Kung mahal mo si mama, dagdag ni Kyle, alagaan mo lang siya. Huwag mo siyang saktan. Kasi kung makikita ko siyang masasaktan ulit, baka hindi kita kayang patawarin. Napaluha si Aljur. Hindi niya napagilan. I promise, Kyle, hindi ko siya sasaktan. Alam kong hindi na ako bata at marami na akong pagkakamali noon, pero kay mama mo, I'll do everything para maramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Pangako, aalagaan ko siya. Napatawa si Aljur kahit may luha pa sa mata. Deal tayo dyan, pero sana ikaw din. Tulungan mo ako mapasaya siya. Kasi ikaw ang pinaka-importante sa buhay niya, Kyle. Ikaw ang mundo niya. Gumiti si Kyle bahagyang tumango. Don't worry, Tito. As long as you love her the way she deserves, I'll be okay with it. 5 taon ang lumipas, parang isang iglap lang ang mga pangyayari. Mula sa mga araw ng sakit, pangungulila hanggang sa pag-usbong ng bagong pag-asa. At ngayon sa isang malawak na hardin na punong-puno ng putik, bulaklak at kumikislap na mga ilaw, nakatayo si Gracia sa tabi ng taong hindi niya akalaing magiging kapiyak niya balang araw. Si Aljur. Tahimik na humampas ang malamig na hangin ng gabi. Ang saya ng lahat ng bisita. Ang halakhak at musika sa paligid. Pero silang dalawa, nakahanap ng sandaling tila sila lang ang tao sa mundo. Nasa gilid sila ng reception hall, nakaupo sa isang bangko na may mga rosas na palamuti. Hindi ko pa rin maisip, Gracia. Bulong ni Aljur habang nakatitig sa kanya, hawak ang kamay nito na may suot ng makintab na singsing. Na darating tayo rito na ikaw na mismo ang katabi ko ngayon bilang asawa ko. Napatingin si Gracia. Sino nga bang mag-aakala, Aljur? Ako mismo hindi ko na maisip noon, sa totoo lang. Akala ko habang buhay na ako magiging single pero dumating ka. Hinaplos ni Aljur ang pisngi niya. Ikaw rin ang naghilom sa akin, Gracia. Kung hindi dahil sa'yo,
Baka hanggang ngayon lugmok pa rin ako sa mga alaala ng nakaraan. Hindi ko maisip kung paano ko nalagpasan ang lahat kung wala ka. Napatawa si Gracia ng mahina. Pilit na pinupunasan ang kanyang luha. Alam mo ba, kahit ilang taon na ang lumipas, minsan natatakot pa rin ako. Natatakot ako na baka isang araw magising ako at panaginip lang lahat ng ito. Kung panaginip pa nito, ayoko nang magising. Pareho silang natawa pero agad ding natahimik. Ang mga mata nila puno ng damdamin na hindi na kailangan ng maraming salita. Aljur, naalala mo ba nung una tayong nag-usap? Yung malamig ka pa, yung parang galit ka sa mundo? Oo, at naalala ko rin kung paano mo ko inintay. Kung paano ka naging matatag para sa lahat, kay Agape, kay Kyle, at pati sa akin. Hindi ko makakalimutan yung gabing lasing ako. At ikaw pa ang nag-comfort sa akin. Doon nagsimula lahat. Doon ko naramdaman na hindi ka lang basta kasama, kundi ikaw yung tahanan na matagal ko nang hinihintay. Napatungo si Gracia, hawak pa rin ang kamay nito. At ako naman, hindi ko rin makakalimutan kung paano mo minahal si Kyle. Yung una mong sinabi sa kanya bago mo pa ako kinausap, doon ko nakita na seryoso ka. Kasi alam ko, hindi lang ako mahalaga sa'yo. Pati ang anak na iniwan sa akin ng kapatid ko. Yun ang bumihag lalo sa puso ko, Aljur. Mahigpit na pinisil ni Aljur ang kanyang kamay. Kyle is like my own son, and now he really is my son. At alam mo, Gracia, wala akong hihilingin pa kundi ang mabigyan ka ng buhay na karapat-dapat. Sa lahat ng sakripisyo mo. Ngumiti si Gracia. Sapat na sa akin to, Aljur. Ang makasama ka sa bawat araw. Ang maramdaman na may nagmamahal at nagtatanggol sa akin. Yun ang pinakamalaking biyaya. Gracia, mula ngayon hindi ka na mabubuhay ng mag-isa. Hindi mo na kailangan harapin ang mundo ng mag-isa. Ako ang magiging sandigan mo. Ang magiging kakampi mo at higit sa lahat, ang magiging tahanan mo. Aljur, at ako, ipinapangako kong hindi ko hahayaang bumalik ka sa dilim. Hindi kita iiwanan. Ano man ang mangyari. Ikaw ang asawa ko, ang pinakamahal kong tao, at ikaw ang forever ko. Sa gabing iyon habang nagsasayawan ng lahat sa gitna ng kasiyahan, habang pumapalakpak at tumihiyaw ang mga bisita, si Aljur at Gracia ay nakahanap ng katahimikan sa isa't isa. At totoo ngang sino mag-aakala dalawang pusong sugatan noon, ngayon ay nagmamahalan. Ilang buwan makalipas pagkatapos ng kasal, naging maganda ang buhay mag-asawa ni Gracia at Aljur. Sa isang maaliwalas na hapon, nagpasaya si Aljur na dalhin ang buong pamilya sa sementeryo. Tahimik na bumabaybay ang sasakyan sa kalsada habang nakatingin si Gracia sa labas ng bintana. Nakahawak siya sa maliit na kamay ni Agape na nakaupo sa tabi niya, habang si Kyle naman ay nakasandal sa balikat niya, nakatingin din sa malayo. Papa, pupunta po tayo kay Mama, di ba? Oo anak, gusto kong ipakilala sa kanya ang bagong pamilya natin. Sigurado ako matutuwa siya. Napangiti si Gracia at hinaplos ang buhok ni Agape. Anak, masaya ang mama mo na makita kang lumalaki na mabait at masayahin. Tuwang-tuwa siya sa'yo. Pagdating nila sa sementeryo, tahimik silang naglakad papunta sa puntod. Ang paligid ay puno ng sariwang bulaklak mula sa ibang dumalaw. Inilapag ni Aljur ang dalang puting rosa sa tinawakan ng malamig na lapida. I love, dinala ko sila dito. Si Agape, si Kyle, at ang asawa ko ngayon, si Gracia. Gusto kong malaman mo na naghilom na ang puso ko at sa wakas, natuto na akong umiti ulit. Maraming salamat sa'yo. Tahimik si Gracia habang nakatingin kay Aljur, lumapit siya. Good afternoon po. Ako po si Gracia. Siguro naririnig niyo na ako madalas kapag nagdarasal si Aljur o si Agape. Gusto ko lang pong magpasalamat. Kung hindi po dahil sa inyo, wala po si Agape sa mundong to. At wala rin po siguro si Aljur na minahal ko ng buong puso. Hindi ko po kayo mapapalitan pero gusto kong malaman nyo na gagawin ko ang lahat para mahalin at talagaan sila habang buhay. Habang nabubuhay ako. Hinatak ni Agape ang kamay ni Gracia at marahang gumiti. Mama, this is Mama Gracia. She sings to me at night and tells me stories. I think you'll like her. Natawa si Gracia sabay yakap sa bata. Si Kyle naman seryoso ang mukha habang nakatingin sa puntod. Tita, bulong niya. Ako po yung anak ni Mama Gracia. Hindi po tayo nagkita pero alam ko proud ka po sa akin. Salamat po kasi tinanggap niyo si Mama Gracia.
Don't worry, alagaan ko rin po sila, promise. Nagulat si Aljur at agad niya itong hinaplos sa balikat. Mabait na bata ka, Kyle. Sandaling natigilan si Gracia. Halatang nanginginig ang kamay habang hinahaplos ang tiyan niya. Pinagmasdan siya ni Aljur. Agad napansin ang kakaibang kilos nito. Gracia? Maingat niyang tanong. May hindi ka ba sinasabi sa akin? Napatingin siya kay Aljur, tapos kay Agape at kay Kyle, na parehong nakatingin na rin sa kanya. Nanginginig ang labi niya bago tuluyang napangiti. Actually, may gusto sana ako sabihin. Dito mismo, sa harap ng mama ni Agape. Kasi alam ko magiging mas masaya siya kapag nalaman to. Gracia? Bulong ni Aljur. Ramdam ang kaba. Buntis ako? Mahinang sabi niya pero malinaw na malinaw. We're having a baby. Nanlaki ang mata ni Aljur bago tuluyang napuno ng luha mga ito. Bigla niyang niyakap si Gracia ng mahigpit. Halos hindi makapaniwala. Oh my God, Gracia. Thank you. Thank you so much. Tuwang-tuwa si Agape, halos tumalon sa tuwa. Mama Gracia! Albian ate! Yay! Si Kyle naman kahit kunot ang noo ay hindi may tago ang ngiti. So magkakaroon na kami ng bagong kapatid? Wow! That's cool! Kunwari walang pakialam pero agad niyang inakbayan si Gracia. Just make sure alagaan mo sarili mo, mama. Natawa si Gracia. Naiiyak sa saya. Oh anak, thank you. Humigpit ang yakap ni Aljur sa kanya tapos tumingin ulit sa puntod ng yumawang kasintahan. Love, narinig mo yun di ba? Binigyan mo ako ng isa pang tanda na hindi ako nagkamali. May bagong buhay kaming bubuuin at kasama ka pa rin sa bawat alaala namin. Tahimik silang nagdasal lahat. Sa hapon na iyon habang umiihip ang hangin at tila nakikiramay ang araw na papalubog. Ramdam nilang kompleto na ang kanilang pamilya. At si Gracia, nakatayo sa harap ng puntod. Mahigpit na hinahawakan ang kamay ni Aljur, ay nakatitig sa langit habang bumubulong. Salamat Panginoon. Salamat sa bagong simula at salamat rin sa'yo. Pangako aalagaan ko ang mag-ama mo. Lumipas sa mga panahon, unti-unting naging mas matatag at masaya ang pamilya ni na Aljur at Gracia. Si Agape na dating musmus na bata ay lumaking masayahin at puno ng pangarap, habang si Kyle ay naging responsableng kuya. Dumating ang panahon na isinilang ang anak ni na Aljur at Gracia, isang sanggol na nagsilbing bagong saya sa kanilang tahanan. Mula sa mga simpleng hapunan sa mesa hanggang sa mga paglalakbay sa labas ng syudad, lagi silang magkakasama. Ang mga sugat ng nakaraan ay tuluyang nanghilom, napalitan ng alaala ng pagmamahalan at kasiyahan. Si Aljur, na minsan sugatan at sarado ang puso, ay naging haligi ng isang masayang pamilya. At si Gracia, na dating yaya lamang, ay ngayon ay asawa at ina na puno ng pagmamahal at pasasalamat. Sa bawat paglipas ng araw, mas lalo nilang pinapatunayan na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa pera o kapangyarihan, kundi sa pagmamahalan. Wagas!